Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At ngayon nga po ay ating pinagdiriwang ang kapistahan ng luklukan ni Apostol San Pedro. Upang tayo mga kapatid ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin at talikdan ng ating mga nagawang pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong inalulugan niya. Sinupuri ka namin, dinarangan ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin. Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mo ang kapurihan. Yuko po natin ang ating mga ulo, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinakikiusap naming huwag mong ipahintulot na madaig ng anumang mabigat na pagsubok kaming naninindigan sa ibabaw ng batong si Apostol San Pedro na sumampalatayang matapat sa iyong anak na si Jesucristo na aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal,
sa matatandang namamahala sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matandang tulad ninyo. Nasaksihan ko ang paghihirap ni Kristo at makakahati naman ako sa karangalang nalalapit ng ipahayag. Ipinamamanhik kong alagaan ninyo ang kawang ipinagkatiwala sa inyo ng Diyos. Pamahalaan ninyo ito ng maluwag sa loob, hindi napipilitan lamang, sapagkat iyan ang ibig ng Diyos. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa masakim na paghahangad ng pansariling kapakinabangan, kundi sa katuwaang maglingkod, hindi bilang Panginoon ng inyong mga nasasakupan, kundi bilang uliran ng inyong mga kawan. At pagparito ng Pangulong Pastol, ay tatanggap kayo ng maningning na koronang di kukupas kailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. At inaakay niya ako na sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. At sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot, pagkat ika'y kaagapay, ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Tunay na ang pag-ibig mo at iyong kabutihan, sasaakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo, isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus,
Mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking simbahan. At hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbabawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa magandang umaga ho ng Martes sa inyo lahat. Magandang araw po. At ngayon nga po ay ating pinagdiriwang ang kapistahan ng luklukan ni San Pedro Apostol, the Feast of the Chair of Saint Peter. No? Piyesta po sa amin ngayon sa Muson. Kaya pagkatapos po nito, itatakbo po ako doon kasi yun po yung aming parokya. No? Hindi ko po kayo makumbida kasi baka wala naman kaming handa. Baka ho nagminudo lang at pansit, no? Yung aking mga kapatid. Pero usually naman po, kahit papano, pagka piyesta sa amin ay may mga naghahanda. Kasi tradisyon sa amin po, maging sa mga magulang namin, tinuturo, no? Pagka piyesta, maghanda kahit konti sapagkat yan ay pagpapasalamat. Galing ano? Yan ay pagpapasalamat natin sa ating pintakasi kasi tayo ay ipinapanalangin. No? Pinapanalangin. Pagpapasalamat, hindi naman doon sa pintakasi kundi sa Diyos na pinagmumula ng pagpapala sa pananalangin ng ating pintakasi. Sa tayo po, si San Isidro Labrador, kami po doon ay si San Pedro Apostol, no? Kaya ho, malaking pasasalamat po rin kasi sa haba ho ng panahon ay ako po ang kauna-unahang naging pari ng aming parokya. Kaya ho tuwing pista, umuwi po ako doon at ako po'y nagpapasalamat, no, sa Diyos. Dahil doon po pinagmulan ng aking bukasyon. Kaya po ako naririto sa inyong harapan ngayon. Yun, no? Kaya, yun lang. Saya-saya, no? O, kaya, at ito pong kapistahan po ng luklukan ni San Pedro ay hindi po yung pisikal na upuan, no? Ito po ay sumisimbolo lamang, mga kapatid, doon sa kapangyarihan at otoridad na ipinagkaloob ng Diyos kay San Pedro. At alam nating lahat, yung power and authority ay hindi ginagamit para mang-abuso, para ipaira lang lakas ng kapangyarihan, kung hindi itong power and authority ay ginagamit saan? Sa paglilingkod. Kaya sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, katuru-turuan ng ating Panginoon, ako'y naparito, hindi upang paglingkuran, upang maglingkod. Kaya maliwanag ho sa unang pagbasa kung ano yung kapangyarihan at otoridad, no? Mga lingkod din po ng simbahan, na mga naglilingkod sa simbahan. Kailangang maunawaan po natin ito. At maliwanag pong inilalahad dito sa unang pagbasa sa aklat ni Apostol San Pedro kung anong ibig sabihin ng pagkakaupo, kung anong ibig sabihin ng posisyon, kung ano ang ibig sabihin ng paglilingkod, yung symbolism ng chair, yung luklukan. Kaya ipinagkaloob sa iyo yan, Pedro, kaya ikaw ay binigyan ng posisyon, kaya kayo binigyan ng kapangyarihan, ito gagawin mo. Naku, maliwanag sa unang pagbasa. Nasabi dito, pinamamanhik kong alagaan ninyo ang kawang ipinagkatiwala sa inyo. Ayun.
pangangalaga sa kawan ng Diyos. Ay kasama doon sa pangangalaga, mga kapatid, ay pagtuturo ng tama. Kaya makita ninyo, mga kapatid, ang tawag diyan sa technical term, infallibility of the Pope. Pag ang Santo Papa ay nagsalita, because Pope Francis is the successor of Peter, the first Pope. Kapag ang Papa ay nagsalita, when it comes to faith and morals, ang tawag dyan, infallibility of the Pope, walang bahid ng pagkakamali. Tama ang itinuturo. Mabuti ang itinuturo. Hindi tayo dadalin sa pagkawasak o pagkasira, kundi sa kaayusan, kapayapaan, katarungan. Pagka ang Santo Papa ay nagsalita na, ex cathedra. Kaya ang Santo Papa po ang obispo ng Roma, no? Siya po ang obispo ng Roma at siya po yung simbolo ng pagkakaisa doon sa Roma at lahat ng buong simbahan, the universal church. Si Saint Peter ang simbolo of unity. Kaya pagka nagsalita ang Santo Papa sa katuruan ng pananampalataya at moralidad, walang pagkakamali. Dapat siyang sundin. Sapagkat dadalhin tayo niyan lahat sa kaligtasan. Amen? Yun ang ibig sabihin noon. Kaya pag ang Santo Papa ay nagsalita, dapat sundin ng lahat, no? Sapagkat siya simbolo ng pagkakaisa. Dapat nagkakaisa ang simbahan. Ayan. No? At yan ay bahagi na sinasabi ni San Pedro, pangalagaan ng kawan ng Diyos. Kaya tayong mga kawan naman ng Diyos, no? Tayo ng mga kawan ng Diyos. Dapat ikaw, bilang isang Katoliko, kung ikaw ay isang tunay na Katoliko, yung puso at isip mo ay nakaangkla doon sa katuruan na itinuturo ng Santo Papa at ng simbahan. Sapagkat ang Santo Papa ay representante ng ating Panginoong Hesus at tayo mga taga-simbahan ay dapat na kaisa na sa itinuturo ng Santo Papa. Amen? Kaya lahat ng ipinapahayag ng simbahan ay para sa kaligtasan ng lahat. Sa kapakanan at kabutihan ng lahat. Hindi magpapahayag ang simbahan ng pagkasira at pagkawasak. Kaya dapat ay sinusunod ang simbahan. Pag naglabas ng katuruan ng simbahan, dapat ay sinusunod ng mga Katoliko, Kristiyano. Amen po ba? Amen. Sapagkat yan ay bahagi ng pangangalaga ng mga pinuno ng simbahan sa pangunguna ng Santo Papa. San Pedro Apostol, na ngayon po ay si Pope Francis. Kaya pag naglahad ng katuruan, ang Pope Francis, ay dapat nating sundin yun. Sapagkat yun ay tinuturo ng Diyos. Tinuturo ng simbahan. Ang problema lang maraming mga Katolikong pasaway. Kaya, nasisira, nagkakaroon ng confusion. Kasi may mga leader din, mga lay leaders ng simbahan, hindi naintindihan. At hindi sumusunod sa katuruan ng simbahan. Kaya nagkakawatak-watak, kaya maraming humiwalay. Kaya yung ibang relihiyon, makita nyo, galing lahat sa Katoliko. Karamihan. Di ba si Martin Luther King? Di ba? Si Martin Luther. Di ba yan paring Katoliko. Dahil lang sa hindi pagkakaintindihan, di naunawaan ang tinuturo ng simbahan. On the part of the church, ay may pagkakamali din naman. Pero hindi nakipag-usap, hindi nakipag-dialogo. Nagtayo na sariling relihiyon. Karamihan ay galing sa Katoliko.
hindi naintindihan yung katuruan. Ayaw, may walay. Ayun, nasira ang pagkakaisa. Hindi sumunod eh. Matigas ang ulo. Yun ang problema. Ayun. Kaya, nakita nyo, mga Katoliko tayo eh, ang dami sa atin hindi sumusunod sa katuruan ng simbahan. Kaya nasisira buhay. Try to reflect on that. Upon hearing this first reading, makikita ninyo, dito pa lang, eto na, ang tinuturo ng Santo Papa na galing sa katuruan ng ating Panginoong Hesus. Bahagi ng pangangalaga, yan. Pinapangalagaan ng simbahan, ikaw din, matutong tumugo sa pangangalaga. Hindi naman po pwedeng inaalagaan ka ng simbahan, tapos ikaw ay pasaway. Hindi ka sumusunod sa katuruan. Paano ka mapapangalagaan? Talagang mapapariwara ka. Amen? Kasi may kalayaan tayo eh. Hindi pinagkait sa atin ng Diyos na may kalayaan kang mamili kung anong klase ng buhay na gusto mo. Hindi ka naman sinasakal ng Diyos para sundin siya. May kalayaan ka. Ayun nga lang. You have to face the consequence. At yan ang consequence na kinakaharap natin. Marami sa atin hindi sumusunod sa katuruan. Kaya, nagkakagulo-gulo. Ng simbahan para maunawaan mo kung ano ang ibig sabihin ng mga katuruang ito at ang magiging bunga nito sa buhay ng isang mananampalataya. Amen. Kaya dapat ikaw nakikinig pag nagsisimba ka para maintindihan mo at maunawaan mo, para ikaw ay makasunod sa turo. Ano pa sabi dito ni San Pedro? Pamahalaan ninyo ito ng maluwag sa kalooban. Maluwag sa kalooban, hindi sa pilitan. Malaya na pagsunod. Hindi napipilitan lamang, sapagkat yan ang ibig ng Diyos. Pag naglilingkod ka sa simbahan, malaya. Hindi ka pinipilit. Ginagawa mo ito ng may kalayaan, hindi ka sinasakal, hindi ka pinupwersa, kundi dahil ito ay isang bagay na pasasalamat mo rin at pagtanaw ng utang na loob sa mga pagpapalang tinatanggap mo mula sa Diyos na napakabuti ng Diyos sa iyo. Amen. Tapos sabi pa dito, gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa masakim na paghahangad ng pansariling kapakinabangan, kundi sa katuwaang maglingkod. Napakaganda, no? Katuwaang maglingkod. The joy in service. Katuwaang maglingkod, hindi sa paghahangad ng pansariling kapakinabangan. Kaya ang simbahan, mga kapatid, ito laging tatandaan, ha? Hello? Laging tatandaan ito. Ang simbahan, pag nagturo, hindi para sa kanya. Ang Santo Papa, ang mga obispo, ang mga pari, ang mga madre, pag nagturo, hindi para sa kapakinabangan ng Santo Papa o ng obispo, ng pari o ng madre o ng mga lay preachers. Para kanino? Para sa ating lahat. Pag nagturo kami, hindi para sa aming kapakinabangan, kundi para sa kapakinabangan ng lahat ng tao, maging ng hindi Katoliko. Kaya huwag niyong iisipin na ang simbahan ay nangingelam pagka politika na ang pinag-usapan. Well, when it comes to morals and faith, the church must speak. Sa politiko, nahandun yung pananampalataya at moralidad ng tao. Tama? Kaya ang simbahan, lagi kasama dun. Bakit? Tao namumuno yung tao may pananampalataya at moralidad. Correct. Correct. Kaya hindi pangingialam ng simbahan na magsalita tungkol sa mga polisiya ng gobyerno. Pagkamali na, dapat talaga magsalita ang simbahan. Iyan ang katotohanan na dapat maintindihan ng mga Katoliko at ng ibang relihiyon.
na tayo tinutuligsa, pag tayo naging partisan, may feedback agad na pangit, negative feedback. Bakit ang mga ibang relihiyon, pag nagsalita sila ng kanilang kandidato, sa bagay, yung mga nanunuligsa naman, mga, alam nyo na, makikitid, myopic mind, narrow-minded, at hindi naintindihan. Laging tatandaan, yung mga daldal ng daldal, hindi nakakaintindi. Yung mga daldal na daldal sa Facebook, yung mga comment ng comment, hindi naintindihan. Ganun lang ang isip. Sorry to say, O baka nga walang naintindihan, kaya daldal ng daldal. Yun. Kita nyo, maliwanag na maliwanag yan no? Ang simbahan, pag nagsalita, hindi sa pansariling kapakanan ng simbahan natin, sa kapakanan ng sangkatauhan, sa kabutihan ng lahat, sa kaligtasan ng lahat, sapagkat yan ang ginawa ng Panginoong Hesus na ngayon ay ipinapasa sa atin ng Santo Papa ng simbahan. Kaya huwag niyo sasabihin na pag ang simbahan nagtuturo, ang nakikinabang ay ang mga pari at ang mga obispo at Santo Papa. Hindi. Ang nakikinabang, tayong lahat para sa kabutihan at kaligtasan ng sangkatauhan. Hindi po ako galit, Pinapaliwanag ko lang po mabuti sa inyo para maipaliwanag nyo sa inyong pamilya. Kung meron mang sa inyong mga tumataliwas sa katuruan ng simbahan. Katoliko, pero hindi sumusunod sa itinuturo ng simbahang Katoliko. Ano ka? Kayo makasasagot niyan. Okay? Tapos sabi dito, ang ganda pa, no? Sabi pa ni San Pedro, kayo ay maging uliran sa inyong mga nasasakupan. Ganda, di ba? Maging uliran kayo. Maging maganda kayong halimbawa ng pamumuno sa simbahan. Ayan, napakaganda, no? Uliran, modelo. Ikaw ay nagiging inspirasyon. Nagiging liwanag ka. Nagiging tanglaw para yung mga tao ay madala mo sa kaligtasan. Pero ang problema nga yun nga, ikaw ba'y paaakay? Ikaw ba'y padadala sa tamang katuruan at kaligtasan? Yun ang tanong Kasi ginagawa na ng simbahan ng lahat sa mga tao. Pero ang tanong, ang problema lies in the people, in the person. Paaakay ka ba? Padadala ka ba? Pagagabay ka ba? Papapatnubay ka ba? Yun. Kaya pag hindi mo ginawa yan, problema mo yan. At magiging problema ka rin ng iba. Kaya mga kapatid, tayo manalangin sa ating Panginoong Diyos ng malalim na pagkilala at pananampalataya kung sino talaga si Kristo, personal, sa buhay natin bilang isang tagasunod, bilang isang mananampalatayang Kristiyano, Katoliko. Ano nga ba ang papel ni Jesus sa buhay mo? Kaya nga si Pedro yung nagsalita agad, di ba? Sabi ni Pedro, napakaganda ng sagot ni Pedro. Kayo po ang Kristo, meaning, you are the Christ. You are the anointed one. You are Lord, anak ng Diyos na buhay. Tapos sabi pa nga ni Pedro sa ibang parte ng Ebanghelyo, kanino po kami pupunta, Panginoon? Kayo po ang salita na nagbibigay buhay. Kita nyo, no? Ganda. Kayo po ang salitang nagbibigay buhay. Wala tayong ibang pupuntahang magbibigay buhay sa atin, kundi ang Panginoong Jesus lang.
Sa kahuli-hulihan, manalangin tayo sa Panginoon na ang pananampalataya na ipinahayag at pinagtibay at isinabuhay ni San Pedro hanggang sa kahuli-hulihan ay atin ding matularan at ating masabing tunay sa ating sarili, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na aming sinasampalatayanan at sinusundan. Amen. Ama naming Diyos, sa iyong pangangalaga sa mundo, pinili mo si San Pedro bilang pinuno ng mga apostol at ulo ng simbahan. Taglay ang tapat na pagtitiwala sa iyo, nananalangin kami bilang isang pamayanang may pananampalataya sa pamumuno ng kahalili ni San Pedro. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Ang ating Santo Papa, ang kahalili ni Pedro, naway gamitin ang kanyang kapangyarihan sa diwa ng paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Ang Santo Papa at mga obispo at mga naglilingkod bilang mga diplomatiko ng tanggapan ng Santo Papa, naway maging mabibisang tagapaghatid ng pagkakaisa sa mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Ang mga pari at mga mananampalatayang laiko naway maging matatag sa kanilang pananampalataya at masunurin sa mga tagapagturo ng simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Ang mga may sakit naway makatagpo ng kagalingan sa pamamagitan ng misteryo ng simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Ang mga tapat sa Diyos na namayapa, naway makasama ng mga banal sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Ama, tulungan mo kaming maging mga tapat na tagasunod ng iyong anak sa pamamagitan ng aming pagsunod sa pag-akay ng kahalili ni San Pedro. Nihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na. Manalangin kayo mga kapatid upang ating mga handog ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paunlakan mo ang pagdulog ng simbahang naghahain at dumadalangin upang sa pagtataguyod ni San Pedro bilang pastol, kami makarating sa iyong pamanang walang maliw, na siyang hantungan ng pananampalatayang itinuro niya sa amin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligan at katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan at sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Hosana sa kaitaasan.
asang pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pampara sa amin, ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun. Niabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, na matapos ang hapuna, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin iyon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay Sir Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Malalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila maling mabubuhay, kaya hindi na lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pangindapatin kami lahat na makasala sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, San Jose na kanyang kabiyak na puso, kaysa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ng pagpupuri sa kararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayong lahat ay tinuruan ni Jesus na manalangin, kaya sama-sama tayong tumawag sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Nihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo lahat. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at ang aming mga kasalanan. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayan sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Kaya pag ikaw ay isang Katoliko Kristiyano, pero iba ang mga prinsipyo mo sa prinsipyo na itinuturo ng simbahan, mag-isip-isip ka. Baka ibang Diyos ang sinusundan mo. Baka hindi si Kristo ang Diyos mo. Kaya pag kami mga lay preachers kayong naririnig,
na iba ang prinsipyo sa simbahang Katolika, pero sinasabing sila yung mga Katoliko, mag-isip kayo sa inyong mga lay preachers leaders, no? Or lay leaders. Baka hindi nila kilala ang kanilang Diyos. Baka mali ang itinuturo sa inyo. Mag-ingat. Dahil maraming mga bulaang propeta na magsasalita sa inyo na nagpapanggap lamang. Kilalanin ng Diyos. Kilalanin ng simbahan na yung kinabibilangan at sinusundan. Mag-isip-isip. Magbahagi na kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang Mga minamahal na kapatid, narito si Kristo, ang tunay na Diyos na ating kaligtasan at kaisa-isang Diyos na hantungan nating lahat. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa sanlibutan. Mapalad ang inaniyan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na komunyon. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa sapagkat sa mga sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang narito ka na at inaalay sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ang aking pastor.
Muli po natin yuko ang ating mga ulo, manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagdiriwang namin ito ng kapistahan ni Apostol San Pedro, kami nakinabang sa katawan at dugo ni Kristo. Ang ginanap naming pakikipagpalitang handog sa iyo ngayon ay maging panandang naglalahad nawa ng pagkakaisa at kapayapaan. Sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kaya pakiusap ko po sa inyo, no? Lagi niyo pong ipagdadasal ng Santo Papa, pagdadasal niyo po ang mga obispo, ang inyong mga pari, no? Kahapon po ay marami pong bumati sa akin ng happy first year anniversary sa parish. Ang naitugon ko lang po sa kanila ay ipagdasal niyo po ako na kayo ay aking magabayan at mapastulan, mapangalagaan ang kawan ng Diyos dito sa Bulihan. Yun lang naman po ang aming panalangin, ang aming hiling. Lagi niyo pong pagdadasal ng Santo Papa, ang mga obispo at ang mga pari. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayong lahat at ng buo ninyong pamilya ng may bigin at makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong lahat sa kapayapaan, kilalanin ang inyong Diyos na sinusundan. Salamat sa Diyos.